Yan, sige po. Tayo pong lahat ay tayo. Sabihin po ba natin ang ating mga kaibigan ng magandang umaga po. Umaga po, mga kapatiran! Morning po sa bawat isa. Tayo po hindi ay pumasa po ng salita ng ating Panginoon sa mga awit po, chapter 78, verse 56. Tapusin na po natin hanggang 72. Mga awit 78, verse 56 hanggang 72 po. Tayo po ay magkalitan po ng pagbasa. Sabi po sa mga awit 78, verse 56, ngunit sila ay naging magsig sa kataas-taasang Diyos, hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng sumunod nila ay unang sumalikod, nagkakasya na walang panalipan na walang talos. Nalibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang damba na larawang pinuukit. Ang loob niya ng ito'y namandig, ninakoy ng Israel sa sindi ng kanyang galit. Kaya kanya iniwanan ang tahanang nasa Shilo, yaong toldang tirahan niya sa gitna ng mga tao. Nagsat ng kanyang lakas ang kaba ng kanyang tipan, pilihan ng ulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanya, baya't ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Kanila mga Pinasaya na doon sa kasalan, nalalang maganda, wala lang makakasawa. Pati yung mga pari nila sa patilimay na puksa, ang kailang mga balik ay ayaw ng magluksa. Parang tulong ng tumitis, siya ay nagbabangon, patawanin natin sila at mayroong Panginoon, parang taong nagpainit sa alak na ininom. Pinuuro ang kaaway lahat ng katunggali, napahiya silang lahat, pawang galit na umuwi. Makinulaan niya sa dyan siya tinakwil, at hindi niya nabigyan ang ilan ng Israel. Sa halip, pinili niya ang sambahayan ni Huda, ang mundok naman ng Zion, ang tirahang minahal niya. Doon niya nilalaw ang kabatanan sa tuwalo, katulad ng nagsasabi ng tatahanan ng lako. Lubos niyang kinatawag tulad ng mundo ito. Ang kahinahunang pangunahing sa mahirap pa hinugot, isang pastol na napili si David na kanyang lingkod. Ang kadaharan nito ay bawal ng mga ayaw, ng nagbahala sa Israel ng nagbahala ng Diyos. Sabay po tayo 72. Matuwid na namahala, na malakat na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulog niya at patnubay. Sige po, tayo po ay po at manalangin. Ama, minsan pa, maraming pong salamat muli sa pagbibigay mo, Panginoon, sa amin na pagkakataon ng mga pagsama-sama upang ikaw ay aming papurihan at pasalamatan sa patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay. Panginoon, ang araw po ito ay patuloy namin inialay sa iyo, patuloy namin pinagpapasalamat na lahat sa iyo, O Diyos. Kaya dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy na paglilinis po ng iyong banal na pangyarihang dugo at ang patuloy po na pangunguna po ng iyong banal na Espiritu sa gawain ito. Isa lang po kami ng naisin at layunin, Panginoon, kundi maitaas po ang iyong dakilang pangalan at patuloy kang sambahin at pasalamatan sa lahat sa tanging pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen po. Gusto mo magpalang umaga sa ating lahat? Masaya po ba lahat ngayon? So, bago po lahat, meron lang po bago sa akin isang verse. Ayon po dito sa awit 107 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. So, ready na ba purihin ang ating Diyos? Ready na ba ang lahat na purihin ang ating Diyos? Kung ready na ang lahat, natin sumigaw ng Amen!
aming banal at makapangyarihan sa lahat. Gaya ng inawit mo, Panginoon, wala kang katulad, Lord. Yes, Lord, wala kang katulad, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Dahil ikaw, Diyos, nag-iisang Panginoon, buhay. At hanggang ngayon tumutulong sa bawat sa amin. Nagmamahal, Panginoon, na walang kupas. At ikaw, Panginoon, nagbibigay sa amin ng kalakasan sa bawat araw, Panginoon, ng aming buhay. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong pagkakataong ito na ang bawat sa amin, O Diyos, nandito sa bahay pananambahan upang ikaw, Panginoon, purihin, dakilain, at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Lord, nilalang mo, Panginoon, ang bawat sa amin upang maglingkod sa iyo, O Diyos. Upang ikaw, Panginoon, aming paglingkuran dahil sa pag-ibig at pagmamahal mo, Panginoon, na pinakita mo, O Diyos, kahit sarili mong buhay, Panginoon, dinuhis mo, Panginoon, sa amin upang kami, O Diyos, magkaroon ng ugnayan pamagitan ng iyong anak na si Jesus, na binigay niya kanyang buhay upang kami, O Diyos, makalapit sa iyo sa pamagitan ng aming pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at ang pagligtas na aming buhay, Panginoon. Na Panginoon, wala kang katulad, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng pang-araw-araw, Panginoon, ng aming mga pangailangan, kalakasan, O Diyos. Kami, Panginoon, ay pumapasok sa aming mga gawain, sa mga trabaho, Panginoon, sa bawat araw, O Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito, Panginoon, nilaan mo ang araw na ito, Panginoon, upang ikaw din, Panginoon, ang aming patuloy na kasalamatan. Ibigay mo namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng narapat sa iyo, O Diyos. Dahil ikaw, Panginoon, karapat-dapat na sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Doon sa pag-umpisa hanggang matapos sa aming mga gawain, O Diyos, aming ay tagbilin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng ito. At dalangin din namin, Panginoon, sa oras na ito, ang aming mga kapatiran, O Diyos, na wala, Panginoon, dito sa aming babae, pananambahan, Panginoon. Ang lahat naming mga nakakatanda, Panginoon. Ang lahat na may sakit, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Aming patuloy na dinadalangin, O Diyos, ang kanilang mga kagalingan, Panginoon. Partikular na, Panginoon, aming dinadalangin, O Diyos. Ang kalusugan, Panginoon, ni Ate Tess, Panginoon, asawa ni Pastor Rubin, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, magbigay sa kanya, Panginoon, ng patnubay, Panginoon, at magbalik sa kanyang kalakasan, Panginoon, upang siya, O Diyos, makasama din namin, Panginoon, sa aming pananambahan, sa oras sa bawat linggo, Panginoon. At Panginoon, aming dadalangin, Panginoon, ang garang kagalingan, Panginoon, ni Ate Tess, at hindi lang sa kanya, Panginoon, lahat na kagalingan, Panginoon, ng aming mga nakakatanda, Panginoon, na may mga karamdaman, at lalo-lalo, Panginoon, sa mga buwan na ito, Panginoon, na puso, Panginoon, ang sakit, Panginoon. Aming dinadalangin, O Diyos, ang mga kapatiran namin, Panginoon, may mga karamdaman na ipuin mo po, O Diyos, ang kanilang buhay, Panginoon. Pagalingin po sila. I-restore mo, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan. Lord, maraming salamat sa paglalangin ito, Panginoon. Kami, Panginoon, nakatuloy, lumulog, lumapit sa iyo, Diyos. At dinadalangin din ang Panginoon, ang iyong mga kapatiran, Diyos, na sa ibang bansa, Panginoon, nagtatrabaho, Diyos. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga naiwan dito sa probinsya, Panginoon, ng kanilang pamilya, O Diyos. Na sila, Panginoon, magkaroon ng ugnayan, pamagitan ng komunikasyon, at pamitan yung mga salita, Panginoon. Nagkaroon ng kalakasan, Panginoon, ang bawat isa, kahit na bansa sa ibang bansa, Panginoon, kung ang bawat pamilya, Panginoon, ay dumulog, lumalapit sa iyo, na ikaw, Panginoon, kilalanin na, Panginoon, sa kapagligtas, Panginoon, ng aming buhay. Lord, sa Panginoon, dalangin din namin, O Diyos, ang kalagayan ng aming bansa, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, manguna, lalo na ang mga Pangulo hanggang sa pinakamabagang uri, Panginoon, na nanungkulan sa aming bansa, Panginoon. Patuloy mong patnubayan, patuloy mo silang pangunahan, Panginoon, ang kanilang mga gawain, O Diyos, ay sa kapakanan ng karamihan, Panginoon, hindi kapakanan ng kanilang sarili, O Diyos. Kaya dinadalangin ng Panginoon ay ikaw ulit mangunguna, ay ikaw, Panginoon, magbigay sa kanila ng katalinuhan, Panginoon, kung paano, Panginoon, ngayong bansa, Panginoon, ay magkaroon ulit, Panginoon, ng magandang ekonomiya, Panginoon, dahil sa pagkataon ito, Panginoon, alam niyo po na aming bansa, O Diyos, baksa ka namin ekonomiya, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon, ikaw pa tumulong sa mga nakakatak, Panginoon, lalo, Panginoon, sa pagpatakbo, Panginoon, ng aming bansa, O Diyos. Patubayan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, ikaw, Panginoon, ang maghalis ka ng buhay, Panginoon. Kaya, O Diyos,
maraming salamat sa oras nito, Panginoon. At dalangin din na, Panginoon, ang lahat ng mga nananambahan, Panginoon, na ikaw ang kinikilala, Panginoon, tagapagligtas sa buong, hindi lang natin sa Pilipinas, Panginoon, hindi sa buong bansa, Panginoon, at sa buong mundo, Panginoon, kapatnubayan mo, Panginoon, ang mga gawain na ito, Panginoon, tulad ng ginagawa namin ngayon, na ikaw o din aming pinataas, Panginoon, sa aming buhay, sa pamagitan ng awitin at sa pamagitan ng Panginoon pagsamba namin sa iyo, Panginoon. Kaya Panginoon, ikaw po ang mamumuna, lalo sa aming sa kapayapaan ng aming bansa, Panginoon, sa mamuna ng mga militar, na pulis hanggang sa mga barangay kahit Diyos, bigyan mo silang kalakasan, bigyan mo silang Panginoon upang masugpo, Panginoon, at manatili ang katahimikan, Panginoon, ng buong bansa, Panginoon. Lord, maraming salamat sa umaga ito, at idalangin din na, Panginoon, ang napadala ng mensahe, O Diyos, sa oras na ito. Ikaw, Panginoon, ay patuloy mo siyang bigyan ng talinuhan, Panginoon, kalaban upang ang salita mo, Panginoon, ay aming magagamit, Panginoon, sa pamagitan ng kanyang pagdala ngayon, Panginoon, sa oras na ito, na kami, Panginoon, ay lumalakad ayon sa ngayong kalooban, sa pamagitan yung salita, Panginoon, ay ito, Panginoon, ang aming sandatas, ay buhay na kami, Panginoon, ay lumakad sa araw-araw ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Aming kamatuloy purihin, salamatan, at nakilain, O Diyos. Tinalangin namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Marahil may napapansin po kayo ngayon. Unang linggo ng buwan. Okay. Ang ating mapapansin ay wala po ang ating pastor. Nalulungkot po ako dahil ang nagiging inspirasyon natin, siya ang dapat narito. Siya ang magdadala ng salita ng Diyos na kanyang laging inihahanda. Ako po ay nalulungkot sa mga pangyayari, pero hindi na po natin may iwasan ang lahat ng ito. Nais pong manalangin bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa bawat sa amin, pag-iingat, pagpapala, at lahat na kailang Diyos. Ano man ang nangyayari sa amin, malugod namin tinatanggap ang nangyayari sa bawat isa, sapagkat kayo ang nasa aming puso. Kayo lagi ang nasa amin. Ano mang aming ginagawa, ano man ang aming adhikain sa araw-araw, umaasa po kami sa kailan Diyos na kayo po ang tutulong sa amin sa pang-araw-araw na aming buhay. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Nakalagay doon na Happy Sunday. Alam ko na merong hindi happy, pero pilitin natin na masaya ang linggong ito. Sapagkat umabot tayo muli sa unang linggo ng buwan para tayo ay makinig ng mensahe o salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan
ay napakalaki kinalaman sa gawain natin ngayon sa banal na hapunan. Dito po natin makikita ang kaugnayan ng mga mananampalataya sa Panginoon. Dito natin makikita sa salita ng Diyos ang kaniyang naisip sa ating puso kung tayo ay dapat sumunod. Okay, buksan po natin sa aklat ng Kolosas 3:1. Siguro po, dahil medyo may ito, sabay-sabay natin basahin ito. Yaman, diluhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa Tuon ninyo ang inyong pag-iisip ni Kristo. sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito po isang ilang talata na ating pag-aaralan. Kung papansinin po natin ang salita, yaman, binuhay kayong muli ng kasama ni Kristo. Ang ibig sabihin, meron ng pagbabago mula sa buhay natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon ay ginawang kaaya-aya ng Diyos at tayo ay binuhay muli. Ang salitang muli, inuulit na kasama ni Kristo. Ang talatang ito ay nagbibigay buhay sa bawat isa. Sabi ko doon sa sumunod na pangusap, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Pag ating isipin ang salitang ituon, walang ibang titignan. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nasa kanan ng Diyos. Ating isipin, wala na rito ang Panginoon na ando na sa langit. Sabi doon, nakaupo sa kanan ng Diyos. Ating buksan sa Hebreo 12:2. Ito po ay kaangkop sa ating pag-aaral dahil may kaugnayan sa ating gawain sa banal na hapunan. Sabi rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya, nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ating ulitin ito. Yung binasa natin sa Kolosas ay ang laking kaugnayan po dito sa atin. Sabi ron, ituon natin ang ating paningin. Kanina natin tutuon ang sagot dito sa Panginoong Jesus. Sabi ron, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Ibig sabihin, kapag tayo ay nasa Panginoon, ay ilagay natin ang ating kalagayan na tayo'y hindi hiwalay sa Panginoon.
Sabi ron, hanggang katapusan. Sabi ron, dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya nalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Ito ang pinaka maganda na kalulungkot na nangyari sa Panginoon. Isipin mo, siya ay walang kasalanan, siya ay namatay doon sa krus dahil sa ating kasalanan. Inako niya ang kasalanan natin hanggang doon sa krus. Sabi ron, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Ipinasalitang hindi niya inalintana ang kahihiyan sa krus. Kung tayo po, nagkamali lang tayo, isang maliit na pagkakamali, hindi karapat-dapat sa Panginoon yung ating pagkakamali. Hindi karapat-dapat sa Panginoon dahil siya ay Diyos. Ating pansinin salita doon, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ito ang inaantay natin kapag tayo ay nasa piling ng Diyos. Ito ang hinahanap ng tunay na mananampalataya. Ito ang tunay na adhikain ng mga anak ng Diyos na hanggang ngayon ay nagtitiwala. Noong Friday, ng gabi, sa pulo, meron akong binigas doon na karapat-dapat sa akin. Sabi doon, pinili kayo, hinirang kayo para maglingkod at magbunga. Ito ang isang topic na nagawa noong Friday ng gabi sa pulo. Tinatalakay doon na ang bawat mananampalataya hindi lang pinili, kundi hinirang para humayo at magbunga. Ituloy po natin sa ilang talata. Muli doon sa door. Ang sabi ron, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Ito po ang isang nakalulungkot. Pag-ibig natin sa umaga, ang daming agam-agam sa ating isip. Ano aking dadalhin? Ako ba ay sisimba? Ako ba ay lalapit sa Panginoon? Marami ang naliligaw dahil hindi niya itinuon ang pag-iisip sa Panginoon. Ulitin natin, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Pag sinabi mga bagay na panlupa, isip natin kayamanan, kaibigan, trabaho, pagkatrabaho, hindi natin naalala ang Panginoon. Pero pag tayo ay papunta sa trabaho, ang bawat sa atin pagpapunta sa isang gawain, alalahanin natin. Tayo ay itinalaga ng Diyos sa gawain yun para maghanap buhay, para ipaglingkurin sa Panginoon. Pero ang laging sinasabi, isa-isip,
niyo ang panlupa. Bakit kaya nasa isip yung panlupa? Sabi ko kanina, trabaho, kayamanan, gusto yumaman, sa magandang paraan. Pero ang nalimutan natin, Panginoon, gabayan mo po ako ngayong umaga. Ano ba ang aking gagawin? Gawin yung karapat-dapat, Panginoon. Okay, sunod po natin. Sunod na talata. Dito po natin mapapatunayan kung tayo talagang nasa Panginoon. Sabi sa Kalawang Korinto 5:17. Kaya kung, ipinagsalita kung, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Dahil ipinabalikan ng bago. Ano po yung papantan sa atin? Sabi, tayo ay bago kung nakipag-isa kay Kristo. Ano yung salitang nakipag-isa? Nagawan po natin. Ang salitang nakipag-isa kay Kristo ay kayo at ako ay tumanggap sa Panginoon. Nagkaisa kayo. Umaalala natin, ang mga mananampalataya ay naging katawan ni Kristo. Kaya ito ang isang bagay na dapat nating maintindihan, maunawaan. Sabi nito, isa na siya bagong nilalang. Ano kaya yung sabi bagong nilalang? Minsan, may bumati sa akin. Sabi, anak na taon ka na, ako ay 83. Wala kang pagbabago, parang ganun pa rin. Ako ina mali. Merong pagbabago. Hindi ko maibahagi sa kanya yung pagbabago. Ang nakikita niya ay yung presensya ng mukha, ang presensya ng mga pangatawan na hindi nagbabago. Pero ang sabi nun ay kailangan makita natin na tayo ay bagong nilalang. Kapag sinabing bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, narita na ng bago. Alam po natin, ang meron akong nabasa na ganito po. Isang simbahan o building na isinaayos. Sabi niya, yan ang building na ginagawa para sa Panginoon na babago. Unti-unti ang pagbabago. Sa atin po, kalagayan, kinakailangan unti-unti rin ang pagbabago. Hindi po biglaan. Meron akong kasama. Siya ay adik na manigarilyo. Pero nung siya'y magkasakit, tinigilan niya ang panigarilyo. Sabi ko, bakit ka tumigil? Natatakot na ako sa aking paninigarilyo. Pero hindi ka tumitigil pag-inom ng alak. Yun ang kape ko pag umaga. Nakakalungkot. Hindi po siya sa Panginoon. Hindi po siya karapat-dapat sa Diyos. Hanggang hindi niya nakikilala. Hanggang walang nagbabahagi sa Kanya na ang salita ng Diyos ay dapat marinig
sa mga mananampalataya. Ito ay naging isang pagkakataon ko yung ganong pangungusap na kinakailangan ay samantalahin ng bawat isa. Kapag may pagkakataon, ang mga mananampalataya ay dapat ibahagi. Sabi ko sa kanya, ang lahat na yan ay maiiwasan mo kung makikilala mo ang Diyos. Kung tatanggapin mo ang Diyos. Kung papahayag mo ang iyong kasalanan. At mawawala na ang dati mong pagkatao. Sa halip, ikaw ay tunay na mababago. Nakalulungkot, hindi po niya tinanggap. Nakalulungkot. Ganito po rin tayo. Kinakailangan makita sa atin na napalitan na ng dating pagkatao. Okay, tuloy po natin. Sabi po doon sa sumunod na talata natin pag-aaralan. Lagi ito ay magkakaugnay na ating pinag-aaralan. Sabi sa Efeso 4:22 hanggang 25. Kanina sabi na palitan, hubarin, ito ngayon ay ganun din. Isang salita, sabi, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ano po yung dapat iwan na dating pamumuhay? Kayo at ako ang nakakaalam kung ano yung dapat iwan ang dating pamumuhay. At sumunod, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa matatamang pagnanasa. Kapag narito pa sa katawan natin iyon, yung katawang nasisira, andun pa rin yung masamang pagnanasa. Kaya sabi ron, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Pero alam po natin, nakakalungkot, nagubad. Alam po ninyo, ako ay magtataka noon. Yung damit kong ginamit sa maghapon, isasampay na yun para matuyo, kinabukasan yung pa rin ang isusuot. Marumi. Amoy, nagtarpaw sa init, sa arawan, sa ulan. Yun ang dinasabi na hubarin yung dating pagkatao. Ini-example ko lang ang buhay ko noon. Ako ay nagsasaka. Andun sa putikan, maghapon. Pagka-uwi, nabasa, natuyo, ang damit, isasampay, isusuot muli. Ito ang hindi dapat na mangyari sa atin. Yung dating pagkatao ay hindi na dapat makita. Sabi nun, iwan na ninyo. Hubarin na ninyo. Nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Itong mga talatang ito ay ang laking kaugnayan sa ating gagawin sa banal na hapunan. Pagamat ang totoo, ang ating pastor ang narito. Pero purihin ang Diyos. Sabi sa 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Inulit niya. Sa Kolosas, ganun din. Nabasa natin na lagi ang pag-iisip ay sa Panginoon. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Naisip ko, ano po ba yung diwa?
pag-iisip. Ang diwa ay nagbibigay buhay sa pag-iisip. Ang diwa ay puso na magbibigay sa isip para magbago, para magtrabaho, para huwarin, para ang lahat ay makita ng Panginoon na tayo ay karapat-dapat sa gagawin natin mamaya. Okay, tuloy po natin. Sabi po ron sa aklat na sumunod na talata natin pinag-aaralan. Okay, tuloy natin. Next. Nawala na yata ang ating ano. Okay, sa 24 muna ating tuloy ito. Sabi dito, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao. Tuloy na natin ito. Na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ito ang sinasabi sa atin na dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao. Nung nahubad na natin, iniwan na natin, ngayon ay magsusuot tayo ng bagong pagkatao. Bagong pagkatao na kalarawan ng Diyos. Ang mahayag dito, matuwid, banal, pamumuhay ayon sa katotohanan. Na 25, sabi dito, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Tayong lahat ay nagsasabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus. Tuloy po natin. Tama-tama ang ating oras ay aabot. Andun sa meron sa Corinto. Ay, ito po. Itong dalawang talatang ito ay dapat makita sa atin. Sabi rin, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipagkita kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Sa 22, nilagyan niya kami ng kanyang tata at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang ipinangako. Ang pagtupad ng pangako ng Panginoon ay mangyayari kapag nakita na sa atin na tayo ay nagbago. Nakita na tayo ay totoo sa Kanya. Nilagyan na niya ng tatak at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang Kanyang ipinangako. Okay, nung Friday po ng gabi, ang laki ng kaugnayan nito. Sabi sa Juan 15:1 hanggang sa mga susunod na talata, ang Panginoon ang tunay na puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Kapag ang sangang ito kailangang mamunga, kailangang siya'y nananatili. Kung ang sangang ito ay hindi nagbubunga, ang sabi ron, kanyang lilinisin ang sangang ito.
para magbunga. Ang paglilinis sa sanga, tayo ang tinutukoy na sanga, tayo ay lilinisin. Kapag babalikan natin yung ating pinag-aaralan, hindi na halos dapat tayong linisin. Ang sabi doon, hinubad na natin, iniwan na natin ang lahat para tayo ay totoo na kakabit sa puno o sa Panginoon. Pero, sabi ko, totoo ba na tayo ay nakakabit sa Panginoon? Kaya kung babalikan natin yung Karawang Korinto 5:17, kung papansinin po ninyo ron, kaya't kung ang sino man may pasubalik, kung kunwari ay tumanggap sa Panginoon, kunwari sumusunod sa Panginoon, kunwari tumadako sa mga simbahan, kunwari nakikita sa lahat ng pagkakataon narito. Kaya ang kailangan ating buuin ang salitang kung nakipag-isa kay Kristo, totoo na tayo ay samang namumunga. No Friday, aking tinalakay ang isang talata roon. Ang sabi doon, hindi po nakalagay dyan, sa Kawikaan 5:21, kung mababasa po nyo sa inyong Biblia, ang sabi doon, ang paningin ni Yahweh ay nakatingin sa bawat isa, bawat oras, bawat saglit. Dito natin maalaala kung tayo ay totoong nakipag-isa sa Panginoon. Dito natin makikita na hindi tayo makakatanggi, hindi tayo makakapagsinungaling sa Panginoon. Dahil sabi niya, bawat oras, bawat saglit ay nakatingin sa atin. Kung tayo'y gaganap, mamaya, ating gawain sa Panginoon, pagkuha ng ating ginagawa, sinasatin muna natin ang ating sarili. Kung mayroon pang nakatago, ito na ang pagkakataon para tayo ay humiling sa Panginoon na patawarin sa pagkukulang. Ang pinaabot ng Diyos sa atin, tayo'y maging masunurin, tayo'y maging karapat-dapat. Ito lang kung meron pang kasunod itong ating ginawa sa aklat ng Korinto, medyo nakakalimot na po ako. Okay, kung hanggang dito lang po ang ating pag-aaral, alam ko po na hindi ko maabot ang pag-aaral ng ating pastor, hindi ko naaabot ang kanyang mga pag-aaral at pag-uusap. Pero ang bawat sa atin ay binigyan ng pagkakataon na unawain ang ganitong pagkakataon. Salamat sa Panginoon. Ang salita sa bawat sa atin ay hindi bagay nakakalimutan. Sabi doon,
ang salita ng Panginoon ay mas mataas pa kaysa alinmang tabak na tumatagot sa espiritu at kasukasuan ng isip at puso natin. Hindi po ako nangangaral para wala kayong tibo. Hindi po ako nagdadala ng salita ng Diyos para sa inyo, kundi para sa ating lahat. Alam ko, ako ay malaki ang pagkukulang. Pero kami ng umaga habang kami nag-uusap ni Mrs. Ito ang isa namin pinagtatalunan. Sabi ko, 4 yung litid, 3 ang naputol. Sabi niya, hindi naman naputol yun eh. Yung parang pinag-aaralan namin, yung gatel na nandun sa buto ng litid, yun ang naputol. Hindi yung buto. Dahil kung yung buto, siguro patuloy na mamamagay ko, wala akong naalala na ako binigyan ng lifetime na paggamot dito sa tuhod kong to. Ang naalala ko, ang sabi ng mga tao, nung doktor, at yung iba, mga nakakausap ko, pasalamat ka sa Panginoon, nagtira pa ng isang litid na hindi naputol. Nakakalakad ka. Ito yung isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Meron akong iiwan isang salita na kayo at ako ang sasagot. Sabi ng isang mananampalataya po ito. Doon po sa ospital. Samantalang si Edith ay dinadialysis. Sabi niya, Daddy, may tatanong ako sa iyo. Kung tanongin ka ng Panginoon, kilala mo ba ako? Tanong niya na itinatanong bilang isang mananampalataya. Dahil ang sabi niya maraming mananampalataya, kapag tinanong mo, kilala mo ba ako? Sabi ko po, opo, kilala kita. Sabi ko, pabiro ako. Pabiro ang sagot ko. Kilala ko ang presidente. Sa pangalan, hindi ko nakikita. Pero hindi niya ako kilala. Ito yung nakakatakot. Kilala natin ang Panginoon. Kilala natin si Kristo. Kung tayo tanungin, kilala mo ba ako? Kayo at ako ang sasagot. Kapag ako ang tinanong, sabihin ko, kilala ko ang Panginoon. Pero, kapag sa huling sandali ay itinanggi mo ang Panginoon, walang kapatawaran ang mangyayari sa iyo at sa ating lahat, na kapag tayo ay hindi natin nasagot na kilala mo ba ako. Naalala po natin sa aklat ng Matayo, meron doon sabi, Panginoon, nagpagaling ako, lahat ay ginawa ko, dahil sa iyo ako'y naging mangawa, lahat. At sabi nun, lumayo ka, di kita kilala. Ang iiwan po natin ngayong umaga, bago tayo tumuloy sa banal na hapunan, sabihin natin, Panginoon, kilala kita. Ikaw ang Diyos na mahabagi, ikaw ang Diyos na mapagpatawad, pero ikaw ang Diyos na naghihiganti kapag ka hindi ka tumupad, hindi mo sinunod ang sinasabi ko sa iyo.
Ito ang isang bagay na ating gagawin ngayong umaga bago tayo tumanggap ng banal na puna. Okay, gusto kong manalangin muna. Lord, salamat po sa iyo ngayong umaga. Ang pagkakataon lagi dakilang Diyos ay binibigay mo po sa bawat sa amin. Binibigay mo po Panginoon para maalala namin dakilang Diyos na ikaw ay Diyos na mahabagin. Ikaw ay Diyos na magpatawad. Ikaw ay Diyos na hindi nagagalit. Pero Panginoon, alam po namin, naghihiganti ka kapag hindi tumutupad sa iyong pinangako o sa aming ipinangako na pagsunod sa iyo. Panginoon, nawa manatili sa aming puso at isip na kami ay sanga po na nakabit sa pulo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Itinataas namin ang iyong pangalan. Niluluwalhati ka namin. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, sapagkat ikaw ay laging nagmamasid sa amin. Bawat oras, bawat saglit, ikaw po ay nakatingin sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga paalaala ngayong umaga. Sa pangalan ng Jesus, ang natin nasalamatan. Amen. Okay, tutuloy po natin ang ating gawain sa gawain na banal na aklat o salita kapag ito ating meron po akong babasahin dito. Alam ko kay Pastor ay laging nagpapaalala sa atin na hindi ko na ulit-ulitin para banggitin para yung sa ating gawa na banal na punan. Meron po akong babasahin dito na dapat nating unawain
Sabi dun sa aklat ng unang Korinto, 11:23 hanggang 29. Okay, babasahin ko po. Pero bago o habang binabasa ko ay inyong namnamin. Sabi dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa iyo noong gabing siya'y ipagkanulo. Ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa 25, ang sabi po, matapos paghapunan, lumapot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin nyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Kaya po ito ating pansinin po magaling. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan mula sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Sabi doon, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ito po yung mga paalala ng Panginoon sa atin. Kaya sa ating pagsimula na ating banal na hapunan, tinatawag po ating elder. Sabi ko po, sila na kukuha, din ako. Dahil baka iba lang pa kami ito. Okay, siguro manalangin lang. Sige po, manalangin po tayo sa pag-umpisa ng ating banal na hapunan. O Diyos sa maraming banal at makapangyarihan sa lahat, sa umaga ito Panginoon, dahil sama-sama Panginoon, kami ay dumudulog sa iyong mahal na presensya. Kami na nagpapasalamat sa bawat mga anak ko nandito sa bahay pananambahan Panginoon, upang kami ipapay ang aming pasalamatan at purihin. Lord, sa oras na ito Panginoon, aming inalala Panginoon ng iyong kabutihan sa krus ng Kalbaryo. Kahit kami Panginoon nagpapakasalanan, sinakripisyo mo ang iyong buhay Panginoon, pinapako ang iyong katawan sa krus ng Kalbaryo, O Diyos, para lamang kami Panginoon magkaroon ng buhay na walang hangganan, para lang kami Panginoon ay makasama mo sa huli naming buhay sa mundo ito Panginoon. Dahil sa iyong sakripisyo sa aming buhay Panginoon, kami Panginoon ay nagkaroon Panginoon ng buhay ng walang hangganan, pamagitan ng mga tagap sa bilang ng pagpagligtas. Panginoon, alalahanin namin Panginoon ang upang ito Panginoon, simbolo ng katawan, habang kami Panginoon nabubuhay sa mundo ito. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyo. Purihin ka, dakila ka sa Diyos. Tunalangin namin siya Ama sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
at sabay-sabay natin ang tinapay ng sabay-sabay po. Salamat Panginoon sa iyong mga paalala sa amin. Nawa ito ay tulay sa buhay namin. Salamat Panginoon sa iyong katawan ito na pinag-hati-hati para sa amin. Amen. Sige po tayo pong muli ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat po Diyos sa ginawa sa krus ng Kalbaryo. At tunay po ngayon kami ang lahat ay lumay sa pamagitan po ng iyong banal na Panginoon po. Maraming pong salamat po Diyos. Tunay nga muli sa aming pag-aalala nito. Maalala namin po kung ano ba ang Panginoon ang iyong buhay ang iyong inaalay at sa pamagitan ng iyong dugo pati lahat ay naligtas at linis. Sa tanging pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Kaya tapos natin masagot itong araw. Taas natin ito at inumin natin ng sabay-sabay. Salamat Panginoon sa iyong ginawa, paalala sa amin na ang iyong dugo ay tunay na magpapabago sa aming buhay. Salamat Panginoon sapagkat kayo ay aming Diyos sa kanilala. Pangalan niyo. Praise God, let us proceed to giving. And this I share to you the Psalms 23, the Lord is my shepherd. The Lord does not bring the pasture to the sheep. He leads the sheep to the pasture. And sometimes that means walking through valleys, climbing unfamiliar paths, and trusting the shepherd when the way ahead doesn't look like the place of provision. We often ask God to bring everything to us, to make the path easy, the answer immediate, and the provision convenient. But Good Shepherd sometimes leads us. He leads us out of what is familiar. He leads us through
what is difficult. He leads us to places we would never have chosen for ourselves. And then, when we arrive, we realize the pasture was always there. Psalms 23 connects God's absolute provision in I shall not want to a lifestyle of joyful generosity, showing that we give because our ultimate provider satisfies us completely. Let us give our tithes and offering with joyful heart and generous minds. Let us pray. Father in heaven, once again, we praise you, we bless your name, we thank you, Lord. Lord, it is above and beyond our understanding how your grace works in our lives. It is that our faith, it is all our trust that matters. Yes, Lord, we thank you for everything, for all what you are giving us. We thank you for your provision. We thank you for your unfailing love. And help us, Lord, to use these gifts of tithes and offerings for your glory alone. Thank you, Lord. We praise you. We bless you. These are all our prayers in the mighty name of our Lord Jesus. Amen and amen. Hello and good morning. We're proceeding our announcements. As shown with our schedule from 9 a.m. to 9:30 a.m. during Sunday starts our adult and youth Sunday school. And our Sunday school for kids starts at 9:30 a.m. and our Sunday service proper starts from 9:30 a.m. to 11:30 a.m. And if you are available, we will be glad to have you at Wednesday at 6 p.m. for our prayer meeting. And now to our birthday celebrants. Our August celebrants, we have Joshua at August 2. August 4. Have EJ from August 5. And Jasmine for August 12. And Kuya Robert for August 13.
Althea at August 25. Embrace at August 28. And Shakti at August 19. Now, do you have any other advice? No? Okay, I'm calling Carl for any other announcements. Ayun ba? Check. Ayun, praise God po. And yun po sa mga naglibot ng kawan po, happy birthday po for this month. And bago po tayo tumako sa palay panalangin po, mga naglilibot ng kawan ay ito po yung napakahalagang announcement po dahil 2 buwan na lang po ang anniversary na. So, ang ating church anniversary po this coming October 18. Ang oras po ay to be announced po dahil ipa-finalist pa po namin ng BOT sa BOT meeting po natin. Finalist po natin yung oras and yung tema as per pastor. And nung nakaraan po na nag-meeting po ang BOT ay bumuo na po ng committee or yung mga heads po per committee po. Nandito po yung una po yung overall coordinator po ay si Pastor Ben and Elder Gonyo, ang mga kasiwa po sa pangkalahatan po na mag-oversee ng lahat ng committee po. And sa food coordinator naman po, sila naman po yung mag-prepare po ng ating pagkain for upcoming anniversary. At bago po tayo dumako doon ay kung meron po sa atin na nag-nais po na maging kabahagi po ng paghahanda ng anniversary po ay feel free lang po na lapitan po maliban po sa amin sa BOT, sa deacons and elders po kung may nag-nais po na maging kabahagi po sa paghahanda. And sa food, gaya nga po na nabanggit kanina sa food committee po, food coordinator po na pinangunahan ng ating kitchen team sila Sister Net National. Kasama po sila Nanay Cecil, Nanay Cleo and Nanay Nita po para po sa food committee. Sila po yung maghahanda ng pagkain and also submitting the budget po sa ating finance coordinator po. And third po, sounds, projections and lights na pinangunahan po ni Elder Roman na siya po yung mga kasiwa po for smooth operation po, sound system and even the lightings po this coming anniversary. And pang-apat naman po sa stage design committee or coordinator po si Sister Tess Pasqua. Sila naman po yung mga kasiwa po sa pagsasaayos po ng design ng ating stage for upcoming 19th anniversary. And pang-lima po sa physical preparation po, pinangungunahan po nila Elder Yaki and Elder Eliel. Sila naman po yung para sa physical preparation po sa loob ng church and even sa parking po, kagaya po nung last year na ating pong paghahanda. And pang-anim po ay ang guest relations coordinator or sa ushers naman po, pinangunan pa din po ni Sister Ira Velasquez. Sila po yung in charge po sa pag-welcome ng mga visitors, attendees, guests, and even the arrival po ng iba pa pong mga guests natin as well as the anniversary speaker. And also sila din po yung nag-ensure po na lahat po ng attendees po ay naka-log po sa ating attendance sheet this coming anniversary. And pang-wala naman po, program coordinator po ay pangungunahan po ng inyong lingkod po ako po na mag-in charge po sa overall na program flow ng ating anniversary and also kung ano naman po yung mga kailangan po, invitations and as well as the backdrop po ay ako po yung in charge doon. And pang-walo po, overall pa din po na finance po natin ay si Sister Myra na siya po yung mag-account po ng lahat po ng budget po natin. So sa lahat po ng nabanggit po na coordinators po for this upcoming anniversary at kung may nagnanais po na maging kabahagi po at maging kaisa po sa paghahandang ito this coming October 18 ay mangyari naman po na sabihan po, maaari na po sa amin sa members po ng BOT. And yung iba pa pong details as well as po yung oras and yung tema po ay ibababa na lang po namin sa after po ng aming susunod na pagpupulong po sa Board of Trustees.
So yun lamang po ang ilan po sa mga updates po this coming anniversary at tayo po ay dumako sa panalangin po para sa ating mga birthdays celebrants po ng August. Kung nasa man po ay tinatawagan po namin kayo sa unahan, samahan niyo po para amin kayong may panalangin at kung meron man po na hindi pa po na isasama sa audiovisual presentation ng ating anniversary, ng ating birthday ay samahan na rin po kami dito. Paalala lang po yung ating pong parking ay medyo napakarumi na po. Merong nakahanda rong pala, ewan ko ba't nawawala na yata. Kung sino ang mga nasiwa ron, bago pumasok yung ating gawain na anniversary, ay kinakailangan malinis. Pati yung mga tumiro ng aso, ang totoo po ay hindi na po naisasara ang gate. Pero ako po ay kikilos, kahit po ganito ay gagawa ko ng paraan para ito ay maisara pagkaka tayo ay aalis. Okay? Na. Ito po yung mga birthday celebrants na tawagan ko namin dito ay panalangin. Sige po, itaas po natin ating mga kamay sa kanila, ating mga birthday celebrants. Punto sa maraming banal at makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay sama-sama na gumulong, na malapit Lord, yung mga presensya sa umaga nito. Salamat Panginoon sa mga araw nito, lalo kayo sa aming napakinggan ang salita. Ito Panginoon ang aming mga sandata, Panginoon ang aming buhay pag kami lumalakad ayon sa iyong kalooban. Salamat din sa mga kapatiran namin Panginoon na nagdiriwas kanilang karawan Panginoon. Salamat Panginoon na kung kami Panginoon ay sumabit Panginoon sa takdang arawan Panginoon ng aming buhay, ito ay malaking blessing sa aming Panginoon. At ito Panginoon ay dagdag din mga taon sa aming buhay. Hindi namin alam Panginoon kung kailan mo kami, hanggang kailan Panginoon ang buhay namin sa mundo ito Panginoon. Ulit Panginoon sa bawat dagdag mo Panginoon sa buhay ng aming mga kapatiran, ito Panginoon ay isang blessing. Kaya dapat na ipagpasalamat namin sa iyo Panginoon dahil sila Panginoon binigyan mo ng mga trabaho, lalo at mga estudyante Panginoon binigyan niya ng kalakasan, lalo Panginoon sa mga nandyan lang sa may katahanan Panginoon na nag-alaga sa kanilang mga pamilya Panginoon. Ito Panginoon ay isang blessing na pinagkaloob sa kanila. Kaya Panginoon pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, sa kanilang mga trabaho at pagpalain mo po ang kanilang pamilya Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kung wala ikaw, Diyos, wala kami mga gawa sa aming buhay. Panginoon, salamat sa pagkataon ito, Panginoon, sa kailang karawan na humapit din, Panginoon, sa taon-taon sa kailang buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami kang palagi purihin, pasalamatan, at kakilain, Panginoon. Dalangin sa iyo, Ma, sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen and Amen. Maraming pong salamat na kailan Diyos sa umaga ito. Muli po kami nakasunod sa inyong pinagagawa sa amin sa pagsunod dahil kayo po ang aming Diyos at tagapagligtas. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala
at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalangan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Kristo na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. So yun, isang mapagpalang umaga po sa ating